The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You have heard it said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father. For he makes the sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary, Manaoag. Realidad po ng buhay na may mga bagay tayong kayang gawin at mga bagay na hindi natin kayang gawin. Halimbawa, hindi lahat marunong kumanta. Hindi lahat marunong sumayaw. Hindi lahat chicken ang mathematics. Pero hindi po nangangahulugan sapagkat hindi natin kayang gawin, ay hindi natin susubukang gawin. Hindi na nangangahulugan sapagkat hindi natin kayang gawin, ay hindi natin po gagawin. Sapagkat meron din mga tao kahit walang talent, may confidence. Kahit hindi ganun kaganda ng boses, pero kumakanta. Kahit hindi ganun kaganda sumayaw, pero sinusubukang sumayaw. Kahit hindi mahirap ang math para sa kanya, sinusubukang gawin ang math. Sapagkat hindi nangahulugan sapagkat hindi natin kayang gawin, ay hindi natin susubukang gawin. Mga kapatid, pag inisip natin yung Ebanghelyo, para po bang sinasabi sa atin ng Panginoon na may mga bagay talagang kahit mahirap gawin, ay kailangan gawin? Hindi po ba mas mahirap, kung mahirap na nga po magpatawad ng taong nakasakit sa atin, paano pa kaya kung mamahalin natin ito? Paano sasabihin ng isang taong nasaktan na kaya kitang mahalin, kung hindi pa nga niya kayang patawarin yung tao? Paano niya sasabihin ng isang taong naloko na kaya kitang mahalin, kung hindi natin kayang patawarin pa yung tao? Paano natin sasabihin sa isang taong siniraan tayo sa ibang tao, sinaraan ang ating puri sa ibang tao, kung itong taong ito ay hindi man lamang humihingi ng tawad? Mga kapatid, siguro pag-iisipin natin, maaaring sabihin natin, then loving is really difficult. Sapagkat kung mahirap nang mahalin yung taong mahal mo, paano pa nating mamahalin yung taong kaaway natin? Kung mahirap na nga mahalin yung taong gusto mo, paano pa nating mamahalin yung taong hindi natin mapatawad? Pero, uulitin ko, hindi sapagkat hindi natin kayang gawin, ay hindi natin susubukang gawin. Because at the end of the day, kailangan nating isipin, mga kapatid, na tulad natin, mahirap din tayong mahalin. Ang bawat isa sa atin ay may kahinaan, may pagkukulang, nagkakasala. Ang bawat isa sa atin dito ay hindi perpekto. May lait. Pero ang bawat isa sa atin dito, bagamat may pagkukulang, may kahinaan, may pagkakasala,
ay paulit-ulit na pinapatawad ng Diyos. Even when we know that when we are unlovable, the Lord still loves us. Kaya nakakahiyang isipin na kung ano yung natanggap natin, ayaw nating ibigay. Bakit hindi natin kayang ibigay ang isang bagay na ibinibigay sa atin, na kung minsan kahit hindi pa natin hinihingi? Bakit ayaw natin ibigay ang isang bagay at ayaw natin subukang gawin ang isang bagay na alam natin that we have benefited from it? Kaya nga siguro, yes, mahirap po magpatawad, pero kailangan gawin. Yes, mahirap pong mahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal. And yet, we need to love them. Siguro ang kadahilanan, mga kapatid, madalas, what stop us from doing these things is because we cannot forget the sin. Sa totoo lamang po, wala talagang nakakalimot sa pagkakasala. Walang taong nasaktan na nakalimot ng sakit. Walang taong linoko na hindi nakakalimutan yung pangloloko. Walang tao na siniraan na nakakalimutan yung sakit ng paninira. But that is exactly why we need to forgive. And that is exactly why we need to pray for those who did it to us. Because if we will not do it, the more that we were going to experience the pain. Sapagkat hindi kahinaan na magpatawad, hindi kahinaan na magdasal sa mga taong nagkasakit sa atin. Sa katunayan, it is the strength, it is only the people who are strong enough can forgive. Only those people who are strong enough can actually ask and pray for those who persecute them. Hindi kayang gawin yan ng mahihina. Malakas lamang ang may kayang gumawa niyan. Kaya nga siguro mga kapatid, yun ang pinapakita sa atin ng ating Panginoon. You have received forgiveness, you have received love, even when you are unlovable and unforgivable. And so do the same. Let us do the same. Yes, we may not forget the fault. We may not forget the mistake. And yet, that should not stop us from loving people who have hurt us, from forgiving people that have hurt us. Hindi matatapos ang cycle, mga kapatid, ng hate unless someone would forgive. Hindi matatapos yung cycle ng unforgiveness unless someone starts to understand. Hindi matatapos yung cycle ng unlovingness unless someone starts to love. Kaya nga siguro, this is a challenge for each one of us. Mahirap gawin. Kung minsan parang hindi natin kayang gawin. Pero dapat hindi tayo tumigil at subukang gawin. God wants us to try. God wants us to be perfect. God wants us to do it. So let us try and let us do it. Amen.